Napansin ni Elder Yan ang nais gawin ng ating bida na kuhanin ang simpatsya ng mga nanunood, kaya sinabihan niya ito na kahit makuha niya pa ang simpatsya ng tao ay hindi siya matutulungan ng mga ito na manalo ngayong round. Binalaan rin ni Elder Yan ng ating bida na kahit hikayatin niya pa ang mga tao na iligtas siya mamaya ay wala pa ring kapangyarihan ang mga ito na gawin yon. Mas tumawa rin si Elder Yan at kanyang sinabi na sa ngayon ay wala na talagang pag-asa si Song Yu dahil tapos na niyang gawin ang kanyang gamot. Kaya nagsaad siya na ngayon ay siya na ang kampyon ng round na ito at kukunin niya ang ulo ng ating bida tulad ng ipinangako niya. Nabahala naman ang mga Tower Master nang marinig nila ito habang si Huang Pu naman ay natuwa dahil mukhang ito na talaga ang katapusan ng mayabang na ito. Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida at kanyang sinabi na mukhang hindi pa tapos si Elder Yan sa kanyang gamot. Kaya isang malakas na pagbahing ang ginawa niya na siyang dumiretso sa gamot na ginagawa ni Elder Yan. Nang mawala na ang malakas na pagbahing ng ating bida ay nagulat naman ang ibang mga kalahok kung ano ang nangyari. Kahit na si Elder Yan ay hindi makapaniwala na wala na ang gamot na ginawa niya. Kaya mas lalo na lang siyang nainis sa ating bida nang makita niya ito. Hinawakan naman ni Joe Fan ang kanyang ilong at siya ay humingi ng paumanhin kay Elder Yan dahil sa nangyari ng may pang-aasar. Sinabi rin niya na nagkaroon siya ng sipon kanina ngunit ngayon lang ito umatake ulit habang tinatawanan niya ang Elder. Mas nainis naman si Elder Yan dahil sa ginawa ng ating bida kaya agad niya itong inatake at kanyang sinabi na ngayon ay kukunin niya ang buhay ng ating bida bilang kabayaran sa ginawa niya. Ngunit bago pa man malapitan ni Elder Yan si Song Yu, isang malaking pagsabog naman ang nangyari sa gitna ng arena. Bigla ring lumabas si Chucho sa harapan ng ating bida at kanyang naharang ang atake ni Elder Yan. Binalaan rin niya ang Elder na ang kompetisyon na ito ay pagmamay-ari ng kanilang sect kaya kung nais gumawa ng gulo ng Elder ay kailangan niyang umalis. Mas lalong nainis naman dito si Elder Yan at kanyang sinabi na hindi siya ang gumagawa ng gulo dito. Sinabi rin niya na ang batang ito ang sumire sa rules ng kompetisyon dahil ginulo siya nito habang gumagawa siya ng gamot. Ngumiti naman si Song Yu nang marinig niya ang matinding pagkainis sa boses ni Elder Yan at tinanong niya ito kung paano niyang nasabi na ginulo niya ang paggawa nito ng gamot. Agad naman na sinabi ni Elder Yan na nakita ng lahat kung paano niya winasak ang kanyang gamot. Ipinaliwanag rin niya na malapit na niyang matapos ang gamot na ginagawa niya ngunit nawasak lang ito dahil sa matinding pagbahing ng ating bida. Kaya ngayon ay wala na ang gamot na ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at kanyang sinabi na tulad nga ng sinabi niya kanina ay nagkaroon siya ng sipon. Kaya masasabi nilang isa lamang itong aksidente na maaaring mangyari kahit anong oras man. Naiinis naman na sinabi ni Elder Yan na isang walang kwentang rason ito dahil ang isang bone-forging realm na martial artist ay hindi kailanman magkakaroon ng sipon. Seryosong sinabi naman ng ating bida na kahit siya nga na isang 7th tier alchemy grandmaster ay nakamali na matapunan ng isang concoction ng kanyang gamot kanina. Kaya posible rin na magkaroon ng sipon ng isang tao na katulad niya. Mas lalong nainis naman dito si Elder Yan dahil alam niya ang nais ipahiwatig ng kumag na ito. Napagtanto rin niya na ang rason pala kung bakit hindi agad gumawa ng gamot ang bata na ito dahil hinihintay niya ang pagtapos ni Elder Yan at doon niya ito wawasakin. Ang malala pa ay wala rin siyang magawa dahil ito rin ang ginawa niya kanina sa bata na ito. Kaya wala nang nagawa pa si Elder Yan kung hindi tanggapin ang pagkatalo na ito. Pinuri rin niya ito dahil talagang maganda ang naging plano niya. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakamangha ang timing ng ating bida pagdating sa pagwasak ng gamot na ginagawa niya kaya ibibigay niya sa kanya ang round na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakainis ang mukha niya at masasabi rin nila na talagang kakaiba ang kaalaman ng ating bida pagdating sa alchemy. Ngumiti naman ang ating bida nang marinig niya ang mga pinagsasabi ni Elder Yan, nagsaad din siya na talagang kakaiba ang pagiging mabuti ni Elder Yan dahil hinayaan niya na lang ang nangyari. Biniro rin ng ating bida ang Elder na kung ang Vicious Pill King ay nagkamali sa kanyang concoction ay sino ba naman siya upang hindi magkaroon ng sipon. Bigla namang sumigaw ang Elder na itigil na niya ang kanyang pagsasalita dahil naiintindihan na niya ito. Pagkatapos nito ay agad nang umalis si Elder Yan at bumalik na rin ito sa kanyang posisyon. Samantala, bigla namang nagulat ang ating bida nang tanungin siya ni Chucho kung maaari niya bang sabihin kung sino ang tunay niyang pagkatao. Nagtaka naman dito ang ating bida kaya tinanong niya na lang si Chucho kung alam na ba niya ang totoo. Nagsaad naman si Chucho na hindi niya pa alam ang lahat ngunit alam niyang hindi si Song Yu ang pagkatao niya. Nagsaad din si Chucho na hihintayin niya ang kanyang asawa na sabihin niya ito mamaya sa kanya. Bigla namang nataranta ang ating bida at kanyang sinabi na dapat huwag na siyang tawagin ni Chucho na asawa dahil isa lamang itong hindi pagkakaintindihan.
Agad rin na naglakad ang ating bida sa kanyang pwesto at kanyang sinabi na mamaya ay pag-uusapan nila ito. Ngunit kailangan na niyang bumalik sa kompetisyon. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Chuchu at napaisip na lang siya kung bakit sobrang iba ng lalaki na ito sa ibang mga lalaki. Naisip rin niya na parang hindi niya na naakit ang Songyu na ito. Samantala, naisip naman ni Joe Fan na hindi siya maaaring mapalapit sa ganitong babae dahil hindi ito ang magiging dahilan kung bakit hindi niya maabot ang peak ng demon cultivation. Nang makalapit na ulit ang ating bida sa loob ng arena ay bigla naman siyang tinanong ni Elder Yan kung bakit pa siya bumalik. Nakangiti namang sinabi ng ating bida na gagawa pa siya ng gamot. Namangha rin siya sa kakayahan ni Elder Yan dahil kahit na matinding pang-iinis na ang ginawa niya ay nagawa pa rin itong mapakalma ang sarili niya na parang wala lang. Kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang karapat-dapat ang matanda na ito sa titulo ng pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Bigla namang tumawa si Elder Yan at kanyang tinanong ang ating bida kung kaya niya nga bang gumawa ng gamot sa mga oras na ito. Sinabi rin niya na kahit nawasak na ang gamot na ginawa niya ay tiyak na mahihirapan ang ating bida na gumawa ng gamot base lamang sa bilis niya. Pinaalala rin niya sa kanya ang sinabi nito kanina na kung sino man ang makakapaalis sa kanya sa unang pwesto ay ibibigay niya ang kanyang ulo sa kanila. Kaya tumawa na lang si Elder Yan at kanyang sinabi na kahit hindi man siya makakagawa ng gamot ay alam niyang mauuna ng magawa ng ibang mga kalahok ang kanilang gamot kumpara sa kay Joe Fan. Kaya ngayon ay tiyak niyang mamamatay na talaga ang mayabang na batang ito. Nagulat naman dito si Chuchu dahil ngayon lamang nila naalala ito. Kahit na si Auntie Tao ay nagulat rin nang maalala niya na hindi lang pala si Elder Yan ang hinamon ng ating bida. Tiningnan rin ni Elder Yan ang ating bida at kanyang sinabi na siya mismo ang paputol sa ulo ng ating bida at sisiguraduhin niyang makukuha niya ang body roots habang wala ng buhay ang mayabang na ito. Hindi naman dito natakot si Joe Fan at kanyang sinabi na walang sino man ang makakaalis sa kanya sa pwesto na ito. Agad rin niya na ginamit ang kanyang apoy at kanyang sinabi na ipakita niya sa kanila ngayon ang isang paraan na hindi pa nila nasaksihan noon. Seryosong sinabi rin ng ating bida na hindi pa pinapanganak ang taong tatalo sa kanya pagdating sa paggawa ng gamot. Kaya hanggat nandito siya ay walang sino man ang makakakuha ng unang pwesto na ito. Lumabas naman ang matinding pawis sa mukha ni Joe Fan habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang apoy. Pagkatapos nito ay agad niyang ginamit ang kanyang enerhiya upang mapanatili ang init ng apoy na ginagamit niya upang magawa ang gamot na ito. Tinawanan naman ito ni Elder Yan at kanyang sinabi na kahit anong gawin pa ng ating bida ay hindi niya magagawa ang gamot na ito. Nagsaad din si Elder Yan na base sa cultivation ng ating bida ay alam niyang hindi nito kakayanin na mapanatili ang apoy nito ng matagal. Alam rin niya na ang paraan ng paggawa ng gamot na ginagamit ng ating bida ay magdudulot sa kanya ng kamatayan kaya hindi nasabik na siyang mangyari ito. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na talagang isang pulako lamang sa gitna ng dagat si Elder Yan. Nagsaad din siya na ngayon ay ipapaalam niya sa kanya ang isang kaalaman na ngayon lamang niya malalaman. Kasabay nito ay agad na pinagsama ng ating bida ang materyales sa itaas ng kanyang apoy. Sinabi rin niya na ang agwat nilang dalawa ay napakalayo pagdating sa paggawa ng gamot. Pagkatapos nito ay isang malakas na apoy ang biglang lumabas sa lamay ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay biglang kumalat ang mga apoy na ito sa ere na parabang lumilipad na dragon. Habang sa kamay naman ng ating bida ay isang gamot na ang unti-unting nabubuo dahil sa enerhiya na ginagamit niya dito. Kasabay nito ay agad rin na sinara ni Joe Fan ang kanyang kamay at nagsimulang lumabas ang matitinding usok dito. Nagtaka naman ang bantay kung ano ang nangyari sa gamot na ginagawa ni Songyu. Kahit na si Elder Yan ay nagtaka rin dahil sa biglang pagsabog ng apoy ng bata na ito. Kaya sa tingin niya ay nawasak rin ang gamot na ginagawa ng ating bida. Tumawa rin siya dahil akala niya ay isang magandang palabas na ang ipapakita ni Songyu ngunit ang lahat ng pinakita niya ay magreresulta lang pala sa pagkabigo. Nagsaad din siya na talagang mawawala na ang ulo ng bata na ito dahil nawasak na ang kanyang gamot. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabihan ang matanda na huwag siyang magsalita ng walang kwentang bagay dahil hindi ito ang resulta ng gamot niya. Tinaas rin ni Joe Fan ang kanyang kamay at kanyang sinabi na dapat tingnan ito ng mabuti ng mga nanunood. Nang buksan niya ang kanyang kamay ay isang gamot naman ang lumabas dito at kanyang sinabi na matagumpay niyang nagawa ang 5th grade na gamot na ito. Nagulat naman dito ang mga nanunood at ang mga ito ay napatanong rin kung paano ito naging posible. Kahit na sila Huangpo ay hindi rin makapaniwala na nagawa ito ni Songyu kahit na mahina lamang ang lakas niya. Kahit na si Elder Yan ay nanginig rin ang kanyang katawan dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong paraan ng paggawa ng gamot. Kaya napatanong na lang siya kung paano ito naging posible.
Bigla namang natigil sa pag-iisip si Elder Yan nang tawagin siya ng mayabang na ito. Nakangiting tinanong ni Joe Fan kung alam niya ang teknik na ito, ipinagmamalaki rin niya na ang teknik na ito ay isang ancient skill, ang Universal Palm. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan at kahit siya ay hindi makasagot sa pang-iinis ng ating bida, alam niya rin na talagang mas angat ang kakayahan ng mayabang na ito sa kanya. Bigla namang nagsaad si Joe Fan na kailangan itong maintindihan ni Elder Yan, na ang agwat nilang dalawa pagdating sa paggawa ng gamot ay napakalayo. Sinabi rin niya na ito ang kaibahan niya sa isang alchemist na katulad nila. Pagkatapos nito ay agad namang tinawag ni Joe Fan ang atensyon ng bantay. Agad rin niya na binigay sa kanya ang gamot at kanyang sinabi na ito lamang ang nagawa niya dahil hindi pa mataas ang cultivation niya. Sinabi rin niya na ang gamot na ito ay isang high 5th grade na gamot. Nagsaad rin ng ating bida na kahit hindi perfect ang gamot na ito ay sigurado siyang hindi maapektuhan nito ang kanyang pwesto. Nagulat naman ang bantay nang talagang makita niya na isang ang 5th grade ang gamot na nagawa ng Song Yu na ito. Kaya agad na niyang inulat sa mga nanunood na mananatili pa rin sa unang pwesto si Song Yu dahil matagumpay niyang nagawa ang gamot na ito. Agad naman na sumigaw si Song Yu at kanyang sinabi na hanggat nakatayo siya sa pwesto na ito ay walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya. Sinabi rin niya na dapat nila itong tingnan ng mabuti. Naghiyawan naman ang mga nanunood nang marinig nila ang mga sinabi ni Joe Fan. Napuno rin ng sigaw nila ang buong arena kaya masasabi na talaga nila na pabor na kay Joe Fan ang laban na ito. Napansin naman ni Yan Tang ang ginagawa ni Joe Fan kaya nasabi niya na talagang kakaiba ang charisma ng kumag na ito. Aminado rin siya na sa galing ni Joe Fan ay may katangian siyang maging emperor ng mundong ito. Sumang-ayon naman dito si Elder Gio at kanyang nasabi na kahit na sino man ang hamarang sa kaibigan niya ay tiyak na angat pa rin ang tao na ito sa kanilang imperyo. Nasabi rin niya na kahit siya ay alam na niyang hindi isang ordinaryong tao ang Joe Fan na ito, ngunit kahit na alam na niya ito ay hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa mga ginagawa nito. Kaya nasabi na lang niya na talagang walang hangganan ang potensyal ng batang ito. Kahit na si Chuchu ay mas lalong na-inlove na sa ating bida, nasabi rin niya na ngayon lamang niya napagtanto na ang tao lang na ito ang kaya niyang pagkatiwalaan sa buhay niya. Sa kabilang banda ay pinatigil naman ng bantay ang mga sumisigaw dahil may mga kalahok pa na gumagawa ng gamot, ngunit ang mga ito ay hindi pa rin tumitigil. Itinaas naman ni Joe Fan ang kanyang kamay at bigla namang natigil ang mga tao sa pagsigaw. Sinabi rin niya na kailangan nila munang tumigil sa pag-iingay dahil may mga gumagawa pa ng gamot. Sinabi rin niya na bilang respeto nila sa kanya ay kailangan nila itong gawin. Bigla namang nawala ang ingay sa loob ng arena kaya nagulat na lang ang bantay dahil talagang nakuha na ni Song Yu ang suporta ng mga nanunood. Samantala, mas lalong nagalit naman si Huang Po dahil talagang nakuha na ng bata na ito ang simpatsya ng mga tao. Naisip rin niya na kapag nagpatuloy pa ang pagtaas ng reputasyon ng Song Yu na ito ay tiyak na mahihirapan na siyang mapatay ito mamaya ng walang dahilan. Kaya naisip niya na ang paraan na lamang upang maibaba nila ang reputasyon ng kumag na ito ay sa pamamagitan ng pagtalo dito sa paggawa ng gamot. Alam rin niya na si Elder Yan lamang ang may kakayahan na magawa ito. Ngunit ang hindi alam ni Huang Po, kahit na si Elder Yan ay parang nawala na ng pag-asa na matatalo pa niya ang Song Yu na ito. Ngunit bigla rin siyang napatigil sa kanyang pag-iisip nang marinig niya na inulat ng bantay na tapos na si Auntie Tao sa paggawa ng gamot. Sinabi rin ito na magpapatuloy na sa final round si Auntie Tao. Inulat rin ng bantay na tapos na rin si Yan Fu sa paggawa ng gamot nito. Tumawa naman si Joe Fan habang nilalapitan niya ang Elder. May pang-iinis rin niya na tinanong ito kung nasaan na ang pinagyayabang niya kanina na siya ang makakakuha ng unang pwesto. Nagsaad rin siya na mukhang kahit ang pangatlong pwesto ay parang hindi na niya makukuha sa mga oras na ito. Kaya binyantaan na lang ng ating bida ang Elder na sa araw na ito ay sisiguraduhin niyang mawawala sa kanya ang titulo niya. Halos hindi naman makapagsalita si Elder Yan nang marinig niya ito. Sa kabilang banda ay natawa naman si Yan Tang dahil talagang kinakawawa ni Joe Fan si Elder Yan, kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang paraan ng kaibigan niya. Hindi rin siya makapaniwala na ang kinakatakutan nilang Vicious Peel King ay parang bata lang sa harapan ng demonyo na ito. Kaya talagang mukhang wala ng pag-asa ang Elder na ito na manalo sa kompetisyon na ito. Kaya nasabi na lang niya na kahit siya ay parang naaawa na sa Elder Yan na ito. Bigla namang nagsalita si Master Peony at kanyang hiniling kay Elder Gio na sabihin na nito kung sino talaga ang Peking Song Yu na ito. Tinanong rin niya ito kung nanggaling ba sa isang malaking pamilya ang tao na ito o hindi naman kaya ay isa siyang inner disciple ng isang sect sa kanilang imperyo. Natawa naman si Elder Gio at kanyang sinabi na hindi nanggaling sa isang malaking pamilya ang tao na ito.
Sinabi rin niya na ang pinaggalingang pamilya ng tao na ito ay isang mahinang pamilya lamang. Sinabi rin niya na hindi rin niya alam kung nanggaling ba sa isang sect ang tao na ito. Kaya nasabi niya na kahit siya ay maraming misteryo pa ang nais niyang malaman tungkol sa totoong pagkatao ng tao na ito. Nagulat naman dito si Kai Ching na kahit si Elder Gio ay hindi rin alam ang tunay na pinanggalingan ng tao na ito, kaya napatanong na lang siya kung bakit malaki ang tiwala nila sa tao na ito. Tumawa naman si Yan Tang nang marinig niya ito at kanyang sinabi na hindi niya pinagkakatiwalaan ang tao na ito. Sinabi rin niya na kaya niyang pagkatiwalaan ng ibang tao ngunit hindi ang tao na ito. Binalaan rin niya ang mga ito na ang pagkatao ng Song Yu na ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Kaya dapat rin silang mag-ingat sa kanya. Ipinaliwanag rin ni Yan Tang na sa unang pagkakataon ay magiging kaibigan nila ang tao na ito ngunit sa mga susunod ay pagtataksilan sila nito at gagawa ito ng paraan na siya lang ang magkaroon ng advantage sa iba. Kaya nagbiro na lang siya na kapag pinagkatiwalaan nila ng tunay ang tao na ito ay tiyak na kahit sila ay hindi nila malalaman kung ano ang magiging dahilan ng kamatayan nila. Kaya kahit siya ay hindi niya inaasahan na mayroong ganitong klaseng tao siyang makikita sa mundong ito. Naalala rin ni Yan Tang ang panahon noong pinagtaksila ni Zhou Fan si Ning hindi rin niya makakalimutan ang demonyo mukha na pinakita ni Zhou Fan sa kanya noon. Kaya nasabi na lang niya na kapag nakita nila ang tunay na pagkatao ng tao na ito ay tiyak na matatakot rin sila sa tao na ito. Nabahala naman ang dalawang Tower Master nang marinig nila ang sinabi ni Yan Tang, nagalit naman si Dandan dahil sa mga pangsisira na sinabi ni Yan Tang sa kanyang asawa. Nagsaad din siya na akala niya ay kaibigan ni Yan Tang ang asawa niya ngunit hindi niya inakala na sasabihin niya ang ganitong paninira sa kanya. Nagsaad naman si Yan Tang na hindi niya sinisira ang pangalan ng tao na ito dahil sinasabi lang niya ang katotohanan. Ngunit sinabi rin ni Yan Tang na ang magandang kakayahan ng tao na ito ay hindi ito nagpapakita ng peking emosyon sa harap ng mga importante sa kanya. Nagtanong naman si Master Peony na kung ganito nga kasama ang pagkatao ng Song Yu na ito ay paano sila naging magkaibigan ng mga ito. Nagulat naman dito ang dalawa dahil hindi nila inaasahan ang tanong na ito. Kaya napatawa na lang sila na kahit ito ang pagkatao ng tao na ito ay hindi pa rin ito hadlang upang hindi nila maging kaibigan ang Song Yu na ito. Nagtaka naman ang dalawang Tower Master dahil kahit sila ay hindi na maintindihan ang nais ipahiwatig ng mga ito. Sinabi naman ni Yan Tang na ang pagkatiwalaan at ang ipagkatiwala ay dalawang salita na magkaiba. Ipinaliwanag rin ni Yan Tang na kahit hindi nga mapagkakatiwalaan ang pagkatao ng Song Yu na ito, isa pa rin siyang kaibigan na maaari nilang pagkatiwalaan sa mga bagay na ito. Tinaas rin ni Yan Tang ang kanyang kamay at kanyang sinabi na pinagkakatiwalaan niya ang tao na ito dahil siya lamang ang may kapangyarihan na magawa ang imposible. Tinanong rin niya ang Tower Master na kung hindi man nagpakita ang tao na ito ay ano ang plano na gagawin nila upang matalo ang Elder Yan na ito. Nagulat naman ang mga Tower Master sa tanong na ito at hindi nakapagsalita ang mga ito. Nagsaad din si Yan Tan na kung hindi dahil sa tulong ng tao na ta ay tiyak na namatay na ang taong mahal niya. Kaya ang ganitong utang na loob ay hindi niya malilimutan na ginawa ito ng kaibigan niya. Ipinaalam rin niya na ito rin ang dahilan kung bakit siya agad pumayag na suportahan ang kanilang sect nung nasa pagtitipon sila dahil ito ang utos ng kaibigan niya. Kaya kahit na magdulot man ito ng gulo sa pangalan ng kanilang pamilya ay sinunod pa rin niya ang sinabi ng tao na ito sa kanya noon na kalabanin ng Regent State. Nagulat naman ang dalawang Tower Master dahil hindi nila inaasahan ang mga impormasyon na ito. Kahit na si Chuchu ay napaisip rin na mukhang mas malakas pa ang awtoridad ng Song Yu na ito kumpara sa sect nila dahil napasunod niya agad ang dalawang pamilya niya ito. Samantala, bigla namang napabahing si Zhou Fan ng walang rason. Kaya naisip na lang niya na mukhang matinding pagmumura na ang ginagawa ni Elder Yan sa kanyang isipan dahil sa pang-iinis niya. Ngunit nasabi rin niya na ang layunin niya ngayon ay hindi lamang matalo sa paggawa ng gamot ang matanda na ito. Nais rin niyang wasakin ang puso ng Elder na ito upang tuluyan na itong hindi makagawa ng gamot sa hinaharap. Samantala, hindi naman alam ni Elder Yan kung ano ang pwede niyang gawin. Naisip rin niya na nahuhuli na siya sa paggawa ng gamot dahil sa matinding abala na ginawa kanina ng Song Yu na ito sa kanya. Kaya kahit na gumawa man siya ng gamot ay hindi magiging sapat ang oras upang magawa niya ito. Kaya napatanong na lang siya kung kaya niya bang itaya ang buhay niya para lang sa laban na ito. Ngunit bigla namang nilabas ni Elder Yan ang 3 karayom at bigla niya itong tinanim sa ulo niya. Nagulat naman si Zhou Fan nang makita niya ang ginawa ng Elder, alam niya na ang paraan na ito ay ang Silver Needle Acupuncture. Nasabi rin niya na kahit na hindi niya paabalahin ang proseso ni Elder Yan ay hindi sapat ang oras upang magawa niya ang gamot na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na ang magiging katapusan ng laban nilang dalawa.
Bigla namang mas nabahala pa ang Elder nang marinig niyang iulat ng bantay na tapos na rin si Grandmaster Leo sa paggawa ng gamot nito. Kaya nang marinig ito ng ating bida ay tiyak niyang hindi na talaga mananalo ang Elder na ito. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang makita niyang sinuntok ni Elder Yan ang kanyang katawan habang gumagawa ito ng gamot. Lumabas naman ang dugo sa bibig ni Elder Yan at agad rin niya itong ginamit sa kanyang gamot. Natuwa naman si Joe Fan dahil hindi niya inaasahan na gagamitin ni Elder Yan ang kanyang blood essence upang makagawa lamang ng gamot. Bigla namang sinara ni Elder Yan ang kanyang mga kamay at kasabay nito ay nabuo ang isang gamot. Bigla rin niyang itinaas ito at kanyang sinabi na tapos na niyang gawin ang 5 grade na gamot na ito. Nabahala naman ang bantay nang makita niya ang estado ni Elder Yan. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil talagang itinaya ni Elder Yan ang sarili niyang buhay upang makagawa lamang ng gamot. Agad naman na inulat ng bantay na pasok na si Elder Yan para sa final round. Natuwa man si Elder Yan dito ngunit makikita pa rin sa mukha niya ang matinding pinsala sa katawan niya. Sa kabilang banda ay natuwa naman si Joe Fan dahil pabor na sa kanya ang laban na ito, alam rin niya na napinsala na ang Yuan Chi ng matanda na ito kaya kahit na siya pa ang pinakamagaling na alchemist ng imperyo na ito ay tiyak na hindi ito makakagawa ng mataas na antas ng gamot mamaya dahil sa pinsala na natamo niya. Kaya sinabihan na lang ni Joe Fan ang matanda na siya ay kalahating hakbang na lang sa kanyang libingan.